Ang hinihingi mo, sir, hawak po namin. DTI business permit. Anong violation, sir? Excess passenger. What up? So ito na, himayin na natin yung nangyari kahapon doon sa driver na kabaro natin. Sige boss, galingan mo, paliwanag mo. Explain mo lang mabuti kung tama yung sinasabi mo. Natatawa ako sa'yo. Na pinara ng enforcer at kung bakit siya pinara. Umpisahan muna natin kung bakit siya pinara. Okay, so pinara siya dahil excess yung passenger niya. Bali, 4 sila na pasahero. So, ang inaano ng driver is not for hire siya. Okay, tama naman na not for hire siya. Pero kung meron siyang markings na gaya nito, ipopost ko dyan, ipapakita ko dyan yung markings, possible talaga bumagsak siya doon sa excess passenger. Bakit boss babagsak siya sa excess passenger? Sige boss, paliwanag mo, tuloy mo lang. Paliwanag mo ng mabuti. Kita nyo na meron siyang capacity na 3 passengers lang. So possible, yun ang markings na nakalagay sa kanya kahit not for hire siya. Kasi kaming mga for hire na may mga tracking, ayan, kagaya nito, ito. Meron kaming mga PA, yan yung PA namin. Dito nakalagay din kung ilan passengers lang yung pwede namin ilagay, which is 3 lang din. Kasi ganyan pagka sa tracking. Ano boss, ganyan pagka sa tracking. Tatawa ako sa'yo ah. Hindi mo naintindihan yung 3 passenger na nakalagay sa gilid boss ha. Paliwanag ko sa'yo ha. Ang dala niya ay L3. Hindi 10-wheeler, hindi 6 wheels close van ha. Makinig ka boss, sorry ha. Mali kasi yung paliwanag mo. Kung ang sasakyan niya may tatak na 3 passenger sa gilid, may nakalagay dun capacity kung ilan lang, tatlong tao lang ang pwedeng sumakay sa harap. Ibig sabihin dun boss, yung 3 capacity na yun na passenger, 3 lang talaga sa harap. Pero kung ang isa-isa na sa likod nagkasakay, hindi bawal dun. Hindi yun papasok sa kulurom ha. Maliban lang kung namasaheros yun, nangungulurom, green plate, malamang pasok sa kulurom yun. Pero yung sinasabi mo na tracking, hindi 10-wheeler yan boss. Hindi yan close van. Hindi 6 wheels close van. Hindi 10-wheelers yan para magkaroon ng excess passenger. Kahit sa tracking, yung sasakyan mo dahil hindi naman 10-wheeler yan, ibig sabihin bawal kang magsakay dyan sa likuran mo. Bawal mo isakay kamag-anak mo dyan o barkada mo dyan sa likod ng sasakyan mo. Dapat sir, nagpapaliwanag ka yung ano naman, yung tama. Kasi sabi mo may sarili kang sasakyan, ang naintindihan mo lang pala yung 3 passenger, bawal lang magsakay ng tao. Magtanong ka sa LTO sir, para o kaya magtanong ka sa akin kung ano ang violation ng mga ganong sitwasyon. Lalo na pag for hire yung sasakyan mo. For hire. Big sabihin, hindi ka pwedeng magsakay doon ng tao. Pwede kang magsakay doon ng tao kahit hindi ka naman mamasahero, kahit tracking yan. L3 naman yung dala mo. Hindi naman 10-wheeler, hindi naman 6 wheels close van, hindi naman trailer. 4 wheels lang yan, 4 wheels. Makinig ka po, sorry Excess passenger sir. Excess? Paano mag-i-excess yan? Ay 3 lang po kayo dapat dyan sir. 3 nga, sana sir? O 4 doon sa likod sir. Sa likod isa. 4 sa likod. Doon pa lang malinaw na meron siyang violation na hindi niya tinatanggap sa sarili. Kahit ako sir, hindi ko tanggapin yun na may violation ako. Paano ako magkaroon ng excess passenger? Parehas kayo ng enforcer. Dapat mag-ano muna kayo siguro. Punta muna kayo dun sa LTO, mag-exam o magtanong kung bawal bang magsakay sa likod pag may nakalagay dun lang sa harap 3 passenger. Yung sa harap kasi, yung nakalagay dun sa gilid ng sasakyan mo, dun sa may pintuan na 3 passenger, ibig sabihin sa harap lang ang bawal ang 4. Sa harap lang bawal ang 4. Pero ang isa na sa likod, hindi yun excess passenger boss. Sorry hindi yun excess passenger. Ang excess passenger boss kung 4 kayo sa harap, yun ang bawal talaga. Sarili niya. Boss, pa-share po, pa-share kung tama ginagawa nila. Pinara ako dito Pinara nila ako dito. So, to confirm na yung
nakita nyo sa last part na video ni Manong, doon sa sigurado ko may sticker yon na may nakalagay na 3 capacity lang yung passenger niya. So doon, confirm na excess yung passenger niya. So may violation talaga siya ron. At What? May violation? Paano magkaroon ng violation dun, ha? Ano, dumami ng dumami. Natawa ko si sir. Sige na, sir. Ano mo na lang, pag-aralan mo na lang na mabuti.